Isang mapagpalang araw sa inyo, Misteri, at sa lahat ng masugid na tagapakinig sa inyong channel. Bago ko simulan ang aking kwento, nais ko po munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Arman, 49 na taong gulang, at kasalukuyang may maliit na negosyo na itinataguyod namin ng aking asawa. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang trabahong pinasukan ko noong ako'y 20 taong gulang pa lamang. Isang desisyong halos naging dahilan ng aking pagkawala, at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Noon, napakahirap makahanap ng trabaho, lalo na para sa tulad kong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi tulad ngayon na maraming job postings online. Noon po ay umaasa lamang kami sa mga anunsyo sa dyaryo, mga poster sa kalsada o sa pagpunta sa mga agency na kung mamalasin ka ay lolokohin ka pa at hihinga ng pera. Araw-araw tuwing umaga, ang bunganga ni nanay ang una kong naririnig. Napakabatugan mo naman. Kung tinapos mo lang ang pag-aaral mo, edi sana may maganda kang trabaho ngayon. Hindi yung lagi ka na lang nakahilata dyan. Puro ka basketball. Iyan ang araw-araw kong kalbaryo sa bahay, Misteri. Isang umaga, habang bumibili ako ng dyaryo para kay tatay sa tindahan, napansin ko ang isang job ad. Naghahanap ng personal driver. Para sa mga hindi nakakaalam, noong panahon namin, isang pahina lang ng dyaryo ang pinagkukunan ng mga job hiring. Natuto akong magmaneho noon dahil sa pagsama ko kay tatay sa pamamasada ng kanyang jeep. Dahil sa pag-asang makahanap ng trabaho, agad akong bumili ng biodata at nagdesisyong mag-apply. Nagpaalam ako kay nanay at humingi ng pamasahe. Ang address na nakalagay sa ad ay sa Cubao. Pagdating ko roon, nakita ko ang isang lumang gusali. Tila abandonado, madilim ang hallway, at mukhang ilang beses nang ni-raid ng pulis. Nagdadalawang isip na ako kung tutuloy pa ba, pero naisip ko, sayang ang perang pamasahe ko. Kaya lakas loob akong kumatok. Maya-maya, bumukas ang pinto at isang lalaking nasa tansya ko ay nasa edad 40 ang sumilip. Nakasalamin siya, nakapumada ang buhok, at may payat na pangangatawan. Parang si Palito kung inyong matatandaan. Anong kailangan mo? Inilabas niya ng bahagya ang kanyang ulo. Wari sinusuri kung may kasama ako. Nakita ko po kasi sa dyaryo na may job hiring kayo. Sabay abot ko ng dyaryo sa kanya. Oo, kami nga yan. Mag-a-apply ka ba? Opo, kung may bakante sana. O siya, sige, pumasok ka. Pagpasok ko, 2 mesa ang bumungad sa akin. Isa para sa lalaking kausap ko at isa pang bakante. Kami lang 2 ang tao sa loob ng silid. May mga papeles siyang inaasikaso, mga biodata ng ibang aplikante. Umupo ka muna dyan. Aasikasuhin ko lang ito. Salamat po. Habang inaayos niya ang mga papel, pinagmasdan ko ang paligid. May mga permit na nakapaskil sa dingding, kaya napaisip ako na mukhang lehitimo naman ang agency. Hindi tulad ng mga naglipa ng recruiter sa kalsada na puro panloloko lang.
Maya-maya ay bigla siyang nagsalita. May driver's license ka ba? Oo, meron ho sir. Sabay abot ng lisensya ko sa kanya. Ngunit laking gulat ko nang hindi niya ito tinignan. Bakit po hindi niyo tinignan? Eh kasi yung naghahanap ng driver kaibigan mismo ng may-ari ng agency. Pagkatapos niyang sabihin yon, may sinulat siya sa isang papel at iniabot ito sa akin. Ano ho ito? Address yan ang pupuntahan mo. Dalhin mo rin itong form para alam nilang dito ka galing. Nang tignan ko ang address, nakita kong nasa Bulacan ito. Agad akong napabuntong hininga. Sakto lang kasi ang perang ibinigay sa akin ni nanay at wala akong ekstrang pamasahe para roon. Napansin naman niya ang pag-aalinlangan ko at tumaas ang kanyang kilay. Bakit? Anong problema? Sir, wala po kasi akong pamasahe papunta roon. Ganun ba? O siya, kahit bukas mo na lang puntahan. Sabihin ko na lang sa kanila na may nahanap na ako para hindi na sila kumuha pa ng iba. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Talaga po? Naku, maraming salamat po sir. O sige, pero agahan mo bukas ha. Stay in ka roon. Opo, makakaasa po kayo. Salamat po ulit. Mauna na ako. Fast forward kinabukasan, pinuntahan ko na rin ang lugar na nakasulat sa papel. Isa itong lumang bodega na may napakalaking gate na yari sa yero. Pinindot ko ang doorbell at maya-maya, isang maliit na babae ang bumukas ng maliit na bahagi ng gate. Ano yan, kuya? Ako po yung pinapunta ng agency para sa posisyong driver. Dala mo ba yung papel? Inabot ko sa kanya ang form na ibinigay sa akin ng lalaki sa agency. O siya, sandali lang ah. Ibibigay ko lang to sa amo ko. Sa loob, nakita ko ang malawak na bodega. Sinundan ko siya hanggang sa makarating kami sa isang storage room. Sa loob, may isang lalaking nakatayo. Halatang hinihintay ako. Sir, ito po yung driver na nag-a-apply. Sige, salamat Dulce. Humakbang siya papalapit at iniabot ang kamay niya. Ako nga pala si Roman. Ikaw si Arman, hindi ba? Opo sir, ako po si Arman. May lisensya ka na, di ba? Sigurado akong marunong ka ng magmaneho. Oo sir, nakapagmaneho na po ako ng jeep dati. Tatapatin kita Arman. Medyo sensitibo ang trabahong ito. Sa ngayon, wala pa kaming permit dahil napakamahal kumuha nito. Makakaasa ba akong hindi mo ito ipagsasabi kanino man? Bigla naman akong kinabahan. Ha? Akala ko po kasi sir personal driver lang ako. Ayoko pong masangkot sa anumang illegal, lalo na ho sa droga. Bahagya namang natawa si Sir Man sa sinabi ko. Ha? Anong droga naman ang sinasabi mo? Kasi po, sabi nyo, sensitibo at walang permit. Ano ka ba naman? Storage room ang bodega na ito. Ano po bang i-deliver ko, sir? May business kaming medical laboratory. Nagtatransport kami ng mga human organ. Napakunot lalo ang noo ko sa narinig ko. Laman loob po ng tao? Oo. Kapag may nangangailangan ng heart o kidney transplant, sa amin kumukuha ang ibang ospital. Doon ko lang naunawaan kung bakit tinawag niyang sensitibo ang trabaho. Kaya pala. Akala ko po kasi droga. Pasensya na po kayo. Hindi naman.
So, payag ka bang magsimula na ngayon? Ang ibig niyo bang sabihin, sir, tanggap na po ako agad? Oo, sa madaling araw ang biyahe mo para maiwasan ang traffic at para hindi masira ang mga organ. Sige ho, sir. O siya, sige, magpahinga ka na para hindi ka antukin mamaya. Sinamahan naman ako ni Ate Dulce sa kwartong itinalaga para sa akin sa loob ng bodega. Malaki ito kumpara sa kwarto namin sa bahay. May sariling banyo at TV pa, kaya naman lubos akong natuwa. Nakigamit ako ng telepono kay Ate Dulce para tawagan ang kapitbahay naming may telepono at ipaalam kay nanay na natanggap na ako sa trabaho. Labis ang tuwa niya at pinayuhan naman akong mag-ingat, lalo na sa pagmamaneho sa madaling araw. Dahil sa excitement, hindi agad ako nakatulog. 2:00 na ng madaling araw nang bumangon ako. Paglabas ng kwarto, nadatnan ko sina Sir Roman at Ate Dulce na nag-aayos ng 4 na storage box. Oh, nakaayos ka na ba, Arman? Opo, sir. Ready na po ako. Ipinasa nila ang mga storage box sa loob ng sasakyan at iniabot sa akin ang susi. Sasamahan ka muna ni Dulce ngayon, pero sa susunod, ikaw na lang mag-isa. Sige po, sir. Walang problema. O siya, umalis na kayo. Inaantay na yan sa ospital. Ay nga pala, sir. Kukunin ko po ba yung bayad doon? Bayad na yan. Ang mahalaga, ingatan mo ang biyahe at umiwas sa disgrasya. Huwag mong ipahalata ang dala mo. Maliwanag po, sir. Una na ho ako. Sa mga sumunod na araw, Misteri, ako na lang ang mag-isang naghahatid ng mga storage box. Hindi ko maipaliwanag, pero may kung anong bumabagabag sa akin tuwing papunta ako sa warehouse. Madilim ang paligid at ang mga lalaking kumukuha ng dala ko ay tila nagbibigay ng masamang pakiramdam. Palaging tahimik ang mga ito. Bigla na lang sumusulpot mula sa dilim. Hindi mo alam kung saan nagtatago. Pero nilalakasan ko na lang ang loob ko. Wala naman akong ginagawang masama. Sa tuwing nakakaramdam ako ng takot, nagdarasal na lang ako. Isang madaling araw habang paalis ako sa bodega, may inabot sa akin si Sir Roman. Arman, kunin mo ito. Pahiram ko muna sa'yo. Ano po to, sir? Cellphone yan. Para matawagan kita kapag nasa biyahe ka. Parang telepono po ito, sir, ah. Oo, ganun na nga. Misteri, hindi pa uso noon ang mga cellphone, kaya nagulat ako. Malalaki pa nga ang mga ito, kasing laki ng isang bar ng sabon at may antenang pwedeng habaan o paiklian. Matapos magpaalam kay Sir Roman, agad na akong umalis. Malapit na ako sa destinasyon nang biglang maramdaman kong may kakaiba sa takbo ng sasakyan. Naflatan ako. Nang bumaba ako upang tignan, nakita kong may malaking pakong nakabaon sa gulong. Napamura naman ako sa inis. Buisit, pag minamahalas ka nga naman. Sobrang dilim pa naman sa lugar. Wala pang kabahayan na pwedeng hingaan ng tulong. At madaling araw pa. Nang hanapin ko ang reserbang gulong, wala ito sa likod. Wala akong choice kundi buhati ng 4 na kahon at lakarin ang natitirang layo ng warehouse. Biglang tumunog ang binigay sa akin na cellphone. Hello? Arman, ako ito. Nasaan ka? Sir, naplatan po ako eh.
wala yung reserba sa likod, kaya nilalakad ko na lang. Kanina pa nag-aantay yung mga kukuha ng bagahe. Naiinip na sila. Ipakisabi na lang po sir, paparating na ako. Medyo madilim pa ang daan eh. O sige, bilisan mo at mag-ingat ka. Binaba niya ang tawag, kaya nagmadali akong maglakad. Pero habang tinataha ko ang madilim na kalsada, biglang may sumitsit. Psst! Psst! Napahinto ako at bahagyang kinilabutan. Kahit sino siguro, Misteri, kung mag-isa kang naglalakad sa madilim na daan, tapos may maririnig kang ganon, siguradong tatayo ang balahibo mo. Hindi ko na lang pinansin at mas binilisan ko ang lakad. Kahit mabigat ang dala kong mga kahon. Pero hindi tumigil ang pagsitsit. Napilitan akong huminto at tumingin sa paligid. Psst! Psst! Halos mapasigaw ako nang makita ko ang isang binatang nakaupo sa gilid ng kalsada. Tila nagtatago sa dilim. Kinakawayan niya ako. Parang sinasabing lumapit ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero tila ba sumunod ako sa tawag niya. Sira ka ba? Huwag mong ulitin yung pananakot mo. Ano bang ginagawa mo rito sa ganitong oras? Ikaw, anong ginagawa mo sa lugar na to? Dito ako nagtatrabaho. May hinahatid akong bagahe sa warehouse. Sa lumang bodega? Oo, bakit? Paanong mangyayari yun? Abandonado na ang lugar na yun. Di totoo yan. May pumupunta roon ng mga lalaki at kinukuha nila yung dala ko. Walang tao roon. Imposibleng may kumukuha ng dala mo. Ano ka ba? Ilang gabi na akong bumabalik dun at nakikita ko sila. Tumitig sa akin ng matagal ang lalaki. Sandali, ano bang laman ng mga dala mo? Wala ka nang pakialam dun. Maiwan na nga kita rito. Kailangan ko pang tapusin ang trabaho ko. Iniwan ko siya at nagmadali akong tumungo sa warehouse. Pagpasok ko ng gate, biglang dumampi sa balat ko ang malamig na hangin. Misteri, napahinto ako saglit. Bigla akong kinilabutan. Maya-maya pa, nakita ko na ang 3 lalaking papalapit sa akin. Nakahinga naman ako ng maluwag. Pero nang mas lumapit sila, may napansin akong kakaiba. Misteri, wala na ang kanilang mga mask. Ang kanilang mga mata namumula at nagliliwanag sa dilim. Pabilis ng pabilis ang kanilang hakbang. Napalunok ako at hindi makagalaw. Hanggang sa nakita ko na ang kanilang bibig. May malalaking pangil ang mga ito. Tumakbo ka na! Mga aswang sila! Boses yun ng lalaking nakausap ko kanina. Sinundan pala niya ako. Pero gustuhin ko mang gumalaw. Yung buong katawan ko naninigas sa sobrang takot. Hinawakan ako ng lalaki sa braso at hinila palayo sa warehouse. Hoy! Ano ba? Ano bang tinutunga-tunga mo dyan? Gusto mo bang pagpiestahan? Noon lang ako natauhan. Tumakbo kami sa madilim na kalsada, habol ng 3 nilalang. Anong klaseng mga nilalang yun? Ang buong akala ko, mga normal na tao sila. Sabi ko sa'yo kaya nga nagtataka ako kung anong ginagawa mo dun. Basta ang sabi sa akin ng amo ko, mga nagtatrabaho sa ospital yun. Ha? May ganun bang nagtatrabaho sa ospital? Nakakatakot. Tapos, ang lalaki ng pangil. Pagdating sa isang masukal na bahagi ng daan,
Biglang bumaling ang lalaki sa gilid at itinayo ang isang bisikleta. Sakay! Wala na akong nagawa kundi sumunod. Binilisan niya ang pagpadyak hanggang sa makarating kami sa barangay hall. Pagdating doon, agad naming ikinuwento sa mga tanod ang nangyari. Pero hindi nila kami pinaniwalaan. Akala nila mga magnanakaw kami at may bala kaming pasukin ang lumang bodega. Maya-maya, tumawag si Sir Roman. Sinundo niya ako malapit sa barangay hall. Bago ako umalis, nagpasalamat ako sa lalaking tumulong sa akin, pero hindi ko man lang nakuha ang kanyang pangalan. Sa biyahe pa uwi, takot na takot akong nagtanong kay Sir Roman. Sir, ano ba yung mga nilalang na yun? Akala ko ho ba sa ospital natin dinadala yung mga laman loob? Huminahon ka, Arman. May mga bagay na mahirap ipaliwanag. May mga mayayaman na may lahing aswang. Kumakain sila ng laman loob ng tao at ayaw nilang may ibang makaalam. Tayo ang nagpo-provide ng pangangailangan nila. Pero saan po galing yung mga laman loob na dinadala ko? Ang storage facility natin ay isang morgue. Kinukuha natin ang mga laman loob ng mga bangkay habang ine-embalsa mo sila. Pero bakit nila ako inatake? Dahil hindi mo dala ang kotse. Iyon ang palatandaan nila kung kaalyado ka. Nang makita ka nilang naglalakad lang, inakala nilang iba kang tao. Pagkarinig ko ng sagot niya, halos lumipad ang isip ko. Hindi ko na inisip ang sahod. Wala na akong balak bumalik sa trabahong yun. Kinabukasan, nagpaalam ako kay Sir Roman. Tinanggap ko ang huling sahod ko, pero may babala siya sa akin bago ako umalis. Arman, huwag mong ipagsasabi ang nalaman mo. Kung hindi, babalikan ka nila. Sa sobrang takot ko, kahit sa sarili kong pamilya, hindi ko ito nakwento. Matagal nang nangyari ito, Misteri. At marahil, patay na rin si Sir Roman at Ate Dulce sa ngayon. Kaya ngayon lang ako naglakas loob na ibahagi ang kwento kong ito. Sana ay magustuhan po ito ng inyong tagapakinig. Maraming salamat po at God bless sa inyong channel.